Ito na, mga kababayan. Dito naman tayo kay Robin Padilla. Oo. Mga kababayan, ano nga ba itong kay Robin Padilla? Nako, mga kababayan, si Robin Padilla, tinawag na peking Muslim at haram. Naku po. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng haram? Oh. Ito, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, Robin Padilla tinawag na peking Muslim at haram. So ano bang ibig sabihin ng haram? What is the meaning of haram in Muslim? Ito na, mga kababayan. Basahin natin na kung ano ibig sabihin ng haram. Google iyan. In Islam, haram means forbidden or unlawful according to the Islamic law. It refers to action, behavior, foods, or practices that are explicitly prohibited by the Quran or the Prophet Muhammad teaching hadith. The opposite of haram is halal, which means permissible or lawful. Ibig sabihin po ng haram, bawal. Yung halal, pwede. Kaya nga sa mga hindi nakakaalam, bakit Kent, yung mga tindahan or sa mga pagkain may mga nakatatak halal? Ibig sabihin ng halal, no, lalong-lalo na sa mga pagkain, nakatatak diyan halal, pwedeng kainin ng Muslim. Yan yung walang baboy, meron diyan manok, baka, kambing, tupa, mulon, mga ganun. So hindi siya haram, which is halal. No, makikita niyo 'yan sa mga kainan, no, mga karinderya, mga fast food, mga kung ano-ano, basta may nakalagay na halal, it's okay. Pag haram, hindi pwede. Means makasalanan. So, ito example, action, example of things considered haram in Islam. Action, murder, theft, adultery, lying, drinking alcohol, and gambling. So, dito ba sa nakalagay? Sa action, murder, theft, adultery, lying, drinking alcohol, and gambling. Pasok ba si Robin dito? Kayo nang balang humusga. Sa pagkain, pork and its derivatives, carrion, dead animals, and animals not slaughtered according to Islamic law. Behaviors, disrespecting one's parents, engaging in excessive spending or waste, and neglecting prayers. So, important conditions, halal versus haram. Sabi ni Ma'am Fatima, 2mix vlog, Muslim din ako. So, ito, si Robin Padilla ay tinawag na haram or, ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ikaw ay kampun. Ito. Ni Robin Padilla na isang haram na Muslim, isang peking Muslim. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampun ni Robin Padilla na isang haram na Muslim, isang peking Muslim. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampun ni Robin Padilla na isang haram na Muslim. Ayan. Isang peking Muslim. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim. Sino nga ba ito mga kababayan? Si Walde Carbonell po ito ang nagsabi na si Robin Padilla ay haram at peking Muslim. Si Walde Carbonell, no? So hindi ko po siya kilala kung sino si Walde Carbonell, no, mga kababayan. So actually mga kababayan, kayo na lang pong manghusga, ayaw ko na magsalita patungkol kay Robin Padilla kasi kung ako lang pasalitain, masakit. Ayaw ko na magsalita. Kayo na lang po ang humusga kung tama ba ang pagtawag ni Walde Carbonell kay Muslim, kay Robin na isang peke at haram na Muslim. 'Di ba? Kayo na lang po ang mag-ano, no? At saka kakapasok lang ng balita, no, si Pope Francis pala ay pumanaw na, ang Santo Papa ng Katoliko ay pumanaw na po, no? So dahil po ito sa sakit na pneumonia, correct me if I'm wrong pumanaw na po siya. Actually matanda na din po kasi. Pero wala kayo kay Enrile Si Enrile 100 plus, buhay pa rin. Ako hindi naman ako naniniwala sa kasabihan na masamang damo matagal mamatay.
'Di ba? Si Enrile talaga hanggang ngayon buhay na buhay. Oo, 'di ba? Hindi ko naman sinabing mamatay si Enrile. Pero grabe, ano kayang kinakain ni Enrile, no? Siguro hindi to kumakain ng may mga may mga bitchin. Yeah? May mga hindi si Enrile ang namatay ha. Si Pope Francis po. Nag-ano lang ako. Oo. Xiaomi Life. Miguel Love shout out po dyan sa Taiwan. So, yun mga kababayan, sabi ni Walde Carbonell na si Senator Robin Padilla daw ay peking Muslim at haram. O, hindi ko po alam kung ano pong rason kung bakit tinatawag niyang haram at peking Muslim. No, actually, mahaba po itong video na to. Siyempre, ipakita po natin dito, Walde Carbonell. Wait lang. Robin peking Muslim. Hindi ko alam kung anong purpose ni Walde Carbonell. Ikaw ay kumakampi sa kasamaan. Oh. Ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim. Isang peking Muslim. Pag ikaw ay kumakampi sa Hanapin natin dito mga kababayan. So yung dati po na sinasabi na obligasyon. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim. Actually mga kababayan, ayaw ko na magsalita kasi actually nakita nyo naman po kung ano po ang function ni Robin bilang senador, number 1 senador sa ating bansa. Nakita nyo naman po kung ano ang kanyang ginawa, kung may naigawa ba siya sa ating bansa bilang senador. Meron ba siyang naitulong sa mga Pilipino bilang senador ng ating bansa? Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po sa iyong super chat at happy birthday Jude Anthony Avilgas. And happy birthday po kay Sir Jude Anthony Avilgas and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, and mabuhay ka hanggat gusto mo. Maraming salamat. Happy birthday. Si Robin Bicolano, hindi naman Muslim pamilya niya, kababayan ko ang buang na yan, sabi ni Suplada 56 USA. Ayun mga kababayan gusto ko lang sa inyo, wala namang problema sa Muslim kung gusto mong magbalik Islam. Ibig sabihin kasi mga kababayan, ang balik Islam, yun yung dati kang Kristiyano, kaya tinatawag siyang balik Islam. Bakit? Kasi wala pa po ang Katoliko sa ating bansa na dinadala ng mga Kastila, nandito na po ang mga Muslim. Muslim po ang unang relihiyon sa ating bansa. Bakit ko nasabing Muslim? Sino po ba ang nakipagpatayan, nakalabanin si Magellan at ang grupo ng mga Kastila na nananakop ng almost 400 years dito sa ating bansa? Biruin ninyo, 4 century. Ibig sabihin po ng decade, 10 years. Ang century, 100 years. So, mga kababayan, 400 years po tayong sinakop ng mga Kastila sa ating bansa at ginawa tayong slave or ginawa tayong alipin. Wala tayong pinagkaiba sa mga Hebreo na ginawang alipin ng mga Egyptian para gumawa ng mga pyramid or mga infrastruktura sa Ehipto. Wala tayong pinagkaiba sa kanilang mga naranasan at sa mga nararanasan natin sa kamay ng mga Kastila na almost 400 years po tayong sinakop. So, bago po nakapasok ang Kastila sa ating bansa, nagkaroon po ng digmaan. So, nagkaroon ng digmaan sa saan? Sa Mactan. Noong 1521 na ito'y pinangunahan ni Magellan at ni Lapu-Lapu. So, bago po pumasok ang mga Muslim, ang mga Kastila sa ating bansa, meron na pong Muslim. Di ba? Gubot pa sa lukot imong mukha. Alam nyo, sa totoo lang, marami pong DDS hindi alam yung kwento na yan. Mga DDS, hindi yan sila nag-aaral. Kasi kung bakit, si Digo nga si Digo nga, 7 taong nag-high school. Si Duterte po ang pinakauna-unahang Pilipino na nakaranas ng Keto 12 program ni President Pinoy. Biruin ninyo, si Duterte po ay time traveler. Ito gusto kong iklaro sa inyong lahat. Si Duterte pag namatayan, lilipat ang isip niya sa katawan ng ibang tao. Siya po ay time traveler. Bakit?
7 taon po siyang nag-high school. Bakit? 3 beses po siyang na-expelled. Bakit siya na-expelled? Nanilip ng saya ng teacher. Pumasok sa ilalim, nanilip ng puke. So 7 taon po siyang nag-high school. Si Duterte po ang kauna-unahang Pilipino na nakulong sa Netherlands at kauna-unahang presidente sa Asia na nakulong sa banyagang kulungan. At si Duterte din po ang kauna-unahang presidente or estudyante na nakaranas ng Keto 12 program ni President Noynoy Aquino, na which is si Duterte po ay time traveler. 3 beses po siyang na-expelled sa high school kasi nga bulakbol at naninilip ng panty ng teacher. Totoo yan. 3 times expelled in high school si Digong. Siya ang kauna-unahang presidenteng nakaranas ng Keto 12 program. So alam nyo na. Iiyak mga DDS dyan. Tanungin ninyo si Digong. Lumabas sa bunganga ni Digong yan. Akala siguro nitong mga DDS, ay si Digong, lahat ng sinasabi ay hindi totoo. Hindi naman magbitaw ng salita dyan kung hindi totoo yan. Baka pag i-play ko pa dito at sinabi ni Digong na 3 beses siya na-expelled, at 7 taon siyang nag-high school. Baka mag-iyakan na naman mga DDS nito. Si Digong po ang kauna-unahang Pilipino na nakaranas ng Keto 12 program na nagkaroon po siya ng 7 taon sa high school. Pabalik-balik. Kasi nga, bulakbol. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan po ang presidente natin na pinakabobong presidente sa buong Pilipinas. Siya ang kauna-unahang bobong presidente. Matalino sa kaguluhan, bobo sa kaayusan. Kaya nga nakulong eh. Kung hindi bobo, hindi makulong. Yeah? So, balik tayo dito mga kababayan. Bakit nga ba si Robin Padilla tinawag na haram ng isang Muslim na si Waldy Carbonell? Ay hindi ko po alam mga kababayan. Panuorin nyo lang na lang po siguro itong reaksyon ni Waldy Carbonell kung bakit nagkakaganyan ang kanyang sabi ni Idalin Templo Nuevo, speech niya yan sa San Beda. Totoo na, panood ko nga yan eh. Siya pa nga nagsabi dyan patungkol kay Sara na palipat-lipat daw ng school. Si Duterte yan, kauna-unahang speech niya yan sa San Beda at kauna-unahan daw Sambend yan na naging presidente sa Pilipinas. So, yon mga kababayan, patungkol kay Robin Padilla, na haram nga daw ito, bahala na kayo mag-isip. Para sa akin kasi, alam nyo, may mga bagay kasi ang mga tao na gusto na wag yung sirain. Bakit? Kasi madadama yung iba eh. Haram means bawal, haram means makasalanan. So ito na mga kababayan, dito naman tayo kay Cheese Escudero.